Makinig kayo, Kasoreko. Ang pagsiservisyo ninyo kung talagang to serve the best interest and make sure hindi kayo nakakapinsala. Nakakapinsala raw kayo eh. Nakakasunog na kayo ng 2-3 bahay na natupok na eh. May problema tayo rito. So ang sunog sir ay nag-originate po sa electrical wire na nasa poste at dahil sa mahangin nga nung time na yun, ang electrical wire po ay lumaylay. Ibig sabihin, ang kulang yung Kasoreko, hindi nila in-inspect yung mga poste kasi hindi sila nagkakaroon ng ocular inspection. Negligence on the part of Kasoreko. Parang sagradong baka po ba tong lintik na Kasoreko na binigyan lang ng prangkisa? Simple lang ho. To show up or shift up. Ang bitag po hindi nangiiwan. Lumalaban, ilalaban. Ako po ay lumalapit sa hashtag ipabitag mo dahil po yung compound po namin ay pinatayuan po ng poste. Nag-umpisa po ito nung magpapatayo po kami ng bahay nung taon pong 2007 to 2008 po. Napansin na lang po ni Mama na may nakatayo na po na poste po doon po sa papatayuan po namin ng bahay. Ngayon po, nung taong 2009 po kasi, nasunog po yung bahay po namin nang dahil po doon din po sa poste na nag-spark po yung wire. Ngayon po, nung nasunog po yung bahay namin, nagreklamo na po si Mama kung pwedeng tanggalin po yung poste na doon. Kasi unang-una po, hindi po sila nagpaalam doon sa kamag-anakan ko sa mga auntie ko, yung mga tao po doon na maglalagay po sila ng poste. Sinubukan po namin kusapin po yung Kasoreko, pero po yung lagi po nilang sagot ay may pupunta na lang daw doon sa bahay, may magtitingin na lang daw po doon, hintayin na lang daw po na may pumunta po doon sa bahay. Lagi-lagi po ang ganun po yung sinasabi po nila sa amin. Tuwing pong pumupunta po kami sa opisina po ng Kasoreko. Sir Ben Tulfo, sana po matulungan niyo po kami na mapatanggal po namin yung poste po doon ng Kasoreko. Kasi po sa katunayan po, sobrang abala po yung ginagawa po nila sa amin. 2 bahay na po yung nasunog po, ayaw na po namin na mapatatluhan pa kasi nagbabalak po kami na magpatayo ulit po doon ng bahay. Para maging matibay ang sumbong mo, number 1, nakarehistro sa barangay na pumunta ka na sa amin at sinasabi mo kayo may-ari ng lupain na yan. In-acknowledge ng Land Registration Authority sa lupa ng nanay mo yan. Dahil lupain ninyo yan. Kung naglagay ang Kasoreko ng poste ng kanilang kuryente, dapat may binabayaran silang upa doon sa poste na yon. Number 1, okay? Number 2, hindi sila pwede magkamkam ng lupain na sa kanila kasi pribado sila. Dapat nagbabayad sila or bilhin yung sinasabing poste roon. Na hindi lang pagbibili ng poste, may kasamang pananagutan at pag-iingat na hindi masusunog yung karatig bahay doon. Gusto natin maintindihan itong fire arson investigator ng Bureau of Fire and Protection sa Iriga City para malaman kung totoo nga ang sanhi ng sunog ay sa kuryente. Sa linya ng telepono si SFO1 Doreen Tige. Magandang tanghali na po sa inyo. Kami magtatanong lamang para malaman namin. Nagkaroon na daw po ng sunog dyan base doon sa loob ng compound ng pagmamay-ari ata ng mga Martinez. At ang dahilan daw po yung mga poste ng kuryente. 2 bahay na ata natupog dyan, poste ng Kasoreko, the third Kasoreko 3. Ano pong findings po ninyo? Nung time na yun na February 11 po, mahangin po nung time na yun. Okay. So ang sunog sir ay nag-originate po sa electrical wire na nasa poste at dahil sa mahangin nga nung time na yun, ang electrical wire po ay lumaylay. At dahil sa hangin po, patuloy itong gumalaw-galaw. Kumbaga parang idinuduyan siya nung hangin, yung wire. At dahil dito sir, nag-produce po yung wire ng friction. Nagka-friction siya na naging dahilan para ma-expose po yung negative and positive ng wire na nagresulta po sa electrical ignition due to arcing. So may mali rito yung Kasoreko sa pagtayo ng poste na hindi na inalagaan, hindi maintain yung poste kaya nasunog yung bubungan ng bahay kasi na-expose yung kuryente. Bale sir, may lumaylay kasi. Ibig sabihin, kulang sa maintenance ang Kasoreko. Because that's wire, hindi naman pwedeng pakialaman ng mga naninirahan dyan. Ibig sabihin, ang kulang yung Kasoreko, hindi nila in-inspect yung mga poste na posible magiging sanhi yan kasi hindi sila nagkakaroon ng ocular inspection. On my side po nakikita ko. Do you agree? Siguro po kasi. Well, okay. Ma'am, kung yung pong laylay ng poste, alangan ba naman sinungkit ng mga kapitbahay para lumaylay yung poste, yung kuryente, hindi ba?
kung yan ay dala ng hangin, maaring, kung yan ang inspection ng Kasureco, sa lahat ng mga poste na baka sa susunod makakukuryente pa yan, eh ang maintenance po ay nasa Kasureco po yan. So, dito po sa nangyari, pinaalis po yung poste ng kuryente riyan at at the same time, nagpapabayad po sila sa danyos. Ako po ay nagtanong lamang sa inyo at hindi pa po tapos dito. Maraming salamat po sa sinasabi nyo na ang kasalanan po talaga ay nasa bahagi po ng Kasureco kasi na-expose yung wire. Ibig sabihin, negligence on the part of Kasureco. At kayo po, ma'am, ginawa niyo yung trabaho ninyo para sabihin kung saan yung mali, kung saan ang dahilan ng problema, at dahilan ng problema ay ang poste. Opo. Dumikit kasi, sir, yung Ayun. parang nahulog po yung Yes, first ma'am. doon na may... Alright. Hindi naman pwedeng sabihin act of God. Hindi po eh. Dumirect, yes. Hindi po, Dumirect po doon sa bubong nila, Ayun. which is, po siya, light materials po. Ayun, okay. Ang ibig ko sabihin, ma'am, kakagawa ng tao, hindi po kakagawa ng Diyos. Baka sabihin act of God. Or force majeure. Ang force majeure, hindi natin walang pwedeng masisi dyan. Hangin, hindi eh. Kahit malakas ang hangin, kung medyo hindi nag-inspection mga Kasureco dyan para ayusin ang mga poste nila, yung mga kuryente nila, naglalaylayan dyan, mag-uumpisa talaga ng sunog or magkakaroon ng pinsala dyan. Ma'am, salamat po sa inyong pagpapaliwanag at nakuha na po namin. Kami po'y tututukan po namin to. Hindi pa po tapos. Maraming salamat po, ma'am. Welcome po. Alright, ganito naman. Napakinggan ng bitag yung tanggapan ng Iriga City Mayor si Wilfredo Rex Oliva. Ayon sa office ng Mayor, magsasagawa muna sila ng investigasyon hinggil sa reklamong ito. Dagdag pa nila nakipag-ugnayan ng kanilang opisina sa barangay para sa initial assessment. Sa ngayon, makikipag-ugnayan daw ang barangay sa Kasureco 3 sa pamilya ni Joanna hinggil sa kanilang reklamo. Ayon kay Engineer Wilfredo Buksik, Acting General Manager ng Kasureco 3, maraming considerations at factors na kinakailangan para ma-relocate ang mga poste ng kuryente tulad ng safety and community needs. Ang poste ng kuryente sa loob ng compound ng pamilya ni Joanna Martinez ay nagsusupply ng kuryente sa maraming residente sa mga eskwelahan. Ayon sa Kasureco, ang primary reason kung bakit delayed ang relocation ng kanilang mga iniintay pang announcement ng NGCP sa power interruptions. Isasabay kasi ng Kasureco 3 ang relocation kapag may power interruption ng NGCP. Dagdag pa ng Kasureco, ang kanilang decision ay batay sa best interest of the community. Makinig kayo, Kasureco. Kung gusto niyo best interest of the community. And the best interest ng community, tama po kayo, is to serve the majority or the many. Kaya lang, ang pagsiservisyo ninyo, Kasureco, kung talagang to serve the best interest of the many instead of the few, and make sure hindi kayo nakakapinsala. Nakakapinsala raw kayo eh. Nakakasunog na kayo ng 2-3 bahay na natupok na eh. May problema tayo rito. Si Mayor naman nag-iimbestiga. Mayor, ako'y makikinig kung nakikinig sa atin si Mayor. Mayor Wilfredo Rex Oliva. I'm not a public servant. I am in the 4th Estate looking at the infirmities, mistakes, kung medyo masolusyonan ang problema sa mga community action center namin na ginagawa namin sa action center is to be part of the solution and make sure everybody happy. Rex or Mayor Wilfredo Rex Oliva, bilis-bilisan nyo lang po. Yung may-ari ng compound, yung may-ari ng lupain, kung nagtayo ng mga poste roon for the benefit of everybody is to make sure whether compensated po sila. Kasi syempre, pag nilipat mo, bibilhin mo. Dahil yung lugar na yon, sa Kasureco na yon, yung tatayo ng poste. Hindi naman tayo pwede magtayo dahil pribadong compound yan. Hindi naman kayo pwedeng maging gobyerno at hindi naman sa inyong kapangyarihan yan. Ang Kasureco kasi is a power company na siguro pakikugnahin nyo rito. Ngayon, kung nakikinig natin ng Kasureco, hindi pa kami tapos sa inyo ha. Nagsalita na rito, naka-live tayo. By then, nare-reklamo po kayo. Kinakailangan makipag-report kayo kay Office of the Mayor, kay Mayor naman. Kakatok uli kami sa tanggapan ninyo. Pinakahuling update ng Kasureco sa inyo, anong sinasabi ng Kasureco? Kayo ba'y binapansin, binalbalay wala Hindi pa rin? po. Ngayon, pinagsabihan po kami na kumuha na lang daw po kami ng attorney kasi po di daw po nila masasagot po yung reklamo po namin kasi po empleyado lang daw po sila. Tapos po, nung February 12 po, nagsabi ko, ano ba, mababayaran ninyo ba kami nung nasunog sa akin? Pag napatunayan daw po na cost po talaga is yung wire po nila, magbabayad daw po sila. Hintay na lang daw po na may mag-imbestiga doon sa bahay. 2 buwan na hanggang po ngayon, wala pong pumupunta po doon sa bahay. Tatanong ko,
Isang pribilehiyo magnegosyo, hindi karapatan, hindi pwede magsusuplado. Sinabi na mismo ng parang Bureau of Fire and Protection na ang sanhi ng sunog ay yung laylay na poste ng kuryente na nag-spark kaya nasunog, natupok ng dalawang bahay. Not once but twice. So yan pong estilo na yan, may kapabayan or negligence sa parte na po ng sinasabing kasureko. Yung makakausap natin ngayon si Attorney Maharlika Ramon Frina. Sir, City Administrator ng IRGA. Ito pong nasunog po sa loob ng compound 2 beses na ata dahil sa nakalaylay na kuryente sa poste ng Kasureko. Nakaabot po ba sa inyo to? Opo, na-inform na po kami niyan through email po galing po sa inyo po. And immediately po tumawag kami sa Kasureko about that concern. Unfortunately po, ang nila palagi ay magko-call back na lang. And the last time po yung tumawag kami last week, tumawag uli kami sa engineering about that concern kasi very alarming kung pangalawang sunog na yan. And confirm po yan sa Bureau of Fire kasi tumawag po ako and talagang mayroong sunog doon February 12 sa Perpetual Health. And ang cause ng sunog, electrical ignition doon sa poste. So ang ginawa namin, inausap ko si Vice Mayor, yung presiding office ng Sanggunian, magpakandak na lang ng inquiry para mapatawag yung Kasureko. Para doon na sila magpaliwanag and kasi mahirap yung wala pong specific na time kung kailan i-actionan yan. So magpapatawag po kami ng inquiry sa Sanggunian and ipapatawag po yung Kasureko. Pwede ho ba ako magbigay ng suggestions po sa inyo? Yes po, sir. Alright, here's my suggestion sa inyo. Ang Kasureko, kumukuha sila ng prangkisa at lisensya sa National Electrification Administration, tama? Department of Energy, tama? Yes po, opo. So Opo, ngayon, Congress nakikita po niyo na po ang sa kanila. department nga. Kapag medyo Opo. nagkakaroon ng problema sa government to government, ito naman ay pribado, binigyan niya ng lisensya, hindi ba susundin yan yung sinasabi ho natin na, Solicitor General's Office para ipatupad yung sinasabing mga pamantayan pagdating dito sa mga pamantayan sa mga serbisyo po nila sa ilalim po ng National Electrification Administration, tama? Yes po, opo. Ngayon, sir, meron po tayong Department of Justice para neutral, para sabihin, dito po, DOJ, NEA, National Electrification Administration, at the same time, Department of Justice, sa pamamagitan po ng mga abogado riyan. Sa pamamagitan po ng Public Attorney's Office, katukin at sabihin sa kanila, iisa lang po ang departamento, maaaring nasa tanggapan po kayo ng ehekutibo, iba't ibang departamento na pwede magtulungan, parang sagradong baka po ba tong lintik na Kasureko na binigyan lang ng prangkisa na inalaw niyo magnegosyo sa inyong lugar sa ilalim ng City Hall. Bakit kinakailangan niyo magkantang-gandak ng hearing-hearing dyan sa inyong mga sanggunian? Ano magagawa ni Mayor? Chief Executive siya. Ano pa bang Yes po, mayroon investigasyon po, ang opo. gagawin ninyo? Simple lang ho. You knock at the door of Kasureko and give them the demand letter to show up or shipped up. Simple lang po abogado po kayo. Ngayon, para sa akin po, ako po ay nasa 4th Estate. Si Bitag po ako. Kilala po akong pangalan si Ben. Lahat po ng mga sakit, yun ho mga sinasabing kakulangan. Infirmities, sakit, nakikita po namin sa media. Sinasabi po namin, kami sa 4th Estate. Ako na po magsasabi, abogado po kayo. Remind them to show up or get shipped out. Gamitin niyo po ang batas. Mga public servant po kayo. Etong Kasureko, hindi po gobyerno to, binigyan lang po sila ng lisensya. Tama po ba tayo, sir? Opo. Ngayon, binibigyan ko na po kayo ng ways kung paano po lutasin. Kasi pag naghimasok na po kami, at kung nakikinig po sa atin ngayon sa palasyo ang mga departamento, mabubwisit po sa sagot ninyo kanina. Kapag hindi niyo po nagawa to, sir, abay teka muna, grave negligence on your part na parang you're stalling. You could have simply called them because it's there. Hindi po kayo sa ilalim. Hindi po sila independente. Meron po silang business permit na kinukuha po sa lokal na pamahalaan sa inyo po. They're supposed to work with you. So hindi po pwede sa akin itong mga dahilan po natin kasi inulit ko. Kailan po kayo kikilos? Tinuro ko na po sa inyo kung saan po kayo iikot lamang para isentro yung atensyon. Pwede po kayo magpadala ng demand letter dito po sa Kasureko sa pamamagitan po ninyo attorney gagawin po namin bilang yan. administrator.
Binabastos na po Yes si po. Mayor. Opo. Ano yung magagawa? Kasi ang tanong nyo, ay matigas ang ulo itong Kasureko. Ano pang magagawa nyo? Yes po, may mga paraan po tayo para mapasunod sila. And kung gusto po ng complainant, pumunta po sa office, tutulungan ko po siya mag-file ng kaso. Sir. Opo. Nasa national na po tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, netwide, worldwide, pinipresenta na po natin. Nasa itaas na po siya eh. Bakit po kami Yes bababa? po. Pag nanghimasok po kami rito, manghihimasok po kami. In the meantime, sandali lang po sir, ano? Sa linya ng telepono si Attorney Batas Mauricio, at narinig mo ba, Attorney, kung anong situations Opo. dito? Medyo mabigat po yung sitwasyon. Sa totoo lang po, yung pong sinasabi sa atin ngayon dito, sa pabitag mo ni Ben Tulfo na ngayon pa lang kikilos gayong may pinsala na, ay lilitaw po nakapagdulot na sila ng pinsala sa kanilang hindi pagganap sa kanilang tungkulin. Tungkulin po ng mga pamahalaang lokal, tungkulin ni Mayor, tungkulin ni City Administrator, tungkulin po ng lahat ng may kinalaman sa kaligtasan ng ating mga mamamayan dyan sa lugar na yan. Natiyakin na walang pinsalang matatamo ang ating mga kababayan sa mga proyekto o sa mga pagkilos ng mga kumpanya gaya ng Kasureko. Ngayon po, nakita natin, nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng problema, bakit po hanggang ngayon wala pang kinikilos? Paglabag na po yan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Alam ko pong alam ni City Administrator to, Republic Act 3019, Section 3E. Ang sino mang opisyal ng gobyerno na sa pagganap ng kanyang tungkulin nakagawa ng hindi makatwirang pinsala o di kaya nagbibigay ng hindi makatwirang biyaya sa kung sino man ay may pananagot ang katiwalian na may parusang pagkakabilanggo. Sino po ang nabigyan ng hindi makatwirang pinsala? Yung pong mga mamamayan natin na nabiktima o naapektuhan ng sunog. At sino nabigyan ng hindi makatwirang biyaya? Yung pong Kasureko na hindi po na kukorek o na iwawasto yung kanyang ginawa na nagbigay ng pinsala. Medyo mabigat po ang kaharap ng mga pamahalaang lokal dito, Ginoong Ben Tulfo. Attorney, to add up, nagpabitag na, kaya ilalaban po natin, di natin pwedeng iiwan to. Attorney, anong mensahe mo sa lokal na pamahalaan? Ang mensahe po natin sa lokal na pamahalaan, sila po ang nagbibigay ng mayor's permit at kung ano-ano pang permit, lalo na po yung health sanitation permit o health permit na magtitiyak ng maayos na pagngangasiwa sa kumpanya. Po pwede po nilang kanselahin yan, po pwede po nilang bawiin yan, at po pwede nilang patigilin ang pagpapatuloy ng trabaho o ng operasyon ng isang kumpanyang gaya ng Kasureko. Po pwede po nilang gawin yun, nasa kanilang kapangyarihan. Ang itatanong lang po ng mamamayan sa kanila, lalo na po pagdating ng pagtutuos sa 2025, bakit hindi ninyo ginampanan ang inyong mga tungkulin? Gayong may kapangyarihan naman kayo na ayusin at patigilin yung Yan. pagbabaliwala sa kaligtasan Ayun. ng mamamayan. Yun po yung sitwasyon. Okay. Attorney, kaya ako, sasabihin ko sa Attorney, anong administrator? Ano pang sagot ninyo, Attorney? Yes po, we will take into consideration po and we will inform you ngayong week po kasi nalaman namin to last week po. Ngayong week po kung ano ang magiging action namin. Pero we'll inform na po ang Kasureko. In fact, ako nga mismo personally pinapollow up ko yan. Okay. Incident pong yan. Sir, kung pina-follow up niyo po, sir, kawawa naman po, hindi nababayaran yung mga nasunugan. Nagmamalaki pa po yung Kasureko. Maraming factor dyan. Ganito, ganyan. Demanda mo kami sa hukuman. Right on your face. Hindi ba kayo naiina na nagagalit, sir? Or parang natural lang sa inyo ata, kultura lang ng politika ninyo dyan sa lugar sa irigan ninyo? O talagang gusto nyo maging makamamamayan? Siguro ito na po yung panahon kasi baka husgahan po kayo pagdating ho ng halalan. Nagsasalita po si Ben Tulfo. Ako po si Bitag. Opo. Actually po, asahan nyo po na bibigyan namin to ng priority ang kasong to po. Magpipidback po kami ngayong week po kasi nagpadala na kami ng yung engineering kaya lang talagang hindi sila pwedeng gumalaw kasi poste po yun ng Kasureko. Kailangan talaga ang magka-action talaga doon Kasureko, may kasama Sir, si Kasureko. Isang bagay na gusto nyo maintindihan, hindi po nagbabayad ng Kasureko yung poste yung nilagay nila sa loob po ng compound yan, private compound po yan, sir. Yes po, Ito po opo. yung may-ari, ito po isa sa mga angka na nagmamayari ng compound. Tandaan, sir. Abay, teka Opo, muna. opo. Pag ang isang poste in-relocate, tama po yung ini-inform yung City Engineering or yung engineering's office ninyo para hanapan. At the same time, para kung sakaling may relocation na ayusin ng poste,
Siyempre, magbibigay din sila siguro ng konting galang doon sa loob ng compound dahil private compound po yan. Bibigay na po ka ng mga warning sa inyo dyan sa City Hall ng Iriga. Kay Mayor Wilfredo Oliva, busy ka ngayon. Pagbibigyan kita. Ikaw naman, Attorney Ramon, balik ka na sa gagawa po siguro kayo, Attorney Ramon, ng inyong hakbang. Please send us yung mga update. Ano yung mga ginawa ninyo, yung course of action. Siguro, can you do that to us, Attorney? Para naman, ito'y public consumption po ito. Pampubliko po kayo. You're serving the interest of the people. Kami po ay non-government organization. Nakikipagtulungan lang. Magagawa niyo ba, Attorney? Opo, gagawin po namin yan Okay. kasi ang hindi lang po yan yung instance na yan. Maraming similarly situated na ganon. Na, Ibig sabihin, hindi nakalocate ang poste na dapat sa loob. kinakansela ng yan. Huwag nyo na bignan business permit until they come up with their promise and be good standing in the community. Hindi ba? Yes po, opo. Magagamit siya pong kapenarihan bilang lokal ng pamahalaan kahit na binigyan ng prangkisa yan, luluhod at luluhod sa inyo. Mabubulabog po kahit na ang Department of Energy. Pagsasabihin na po yung National Electrification Administration, Attorney, by Friday, I think na meron na po tayo rito update. Hindi po ako nagsisino, non-government organization po ang ipabitag nyo. Kayo po ay nasa tanggapan po ng gobyerno. Public office is public trust. You are a public servant under a public office and you're using public money. Tama ba, Attorney? Yes po. Nakatingin lang po kami. We're educating the people, emancipating the people, exposing the people kung anong karapatan nila para lumaban sa mga ganitong klaseng pang-aabuso na nakikita po na. Hindi po kayo ang kasureko. Kaya lang kinakaya po kayo ng kasureko. Kailangan niyo ba ng tulong ko, Attorney? Hindi na po. Okay. Anyway, gagawin namin yung trabaho namin. Okay. And by Friday po, mag-update po kami. Okay. Kasi kung hindi, Attorney, lilipad ako dyan. Okay lang naman para medyo makapagtura ko. Yan ang una kong stop ngayon dito sa Luzon, Iriga. And then susunod po ako ng mga ibang probinsya na naglilibot na po kami para lamang doon sa mga taong nahihirapan. Kapareho nito, kinakailangan pa pumunta ng Maynila para isumbong dahil di kayo nakikinig. Kaya kami po, lalaban po namin, di namin iiwan kung sino malapit. Attorney, I expect something by Friday. Good luck sa iyo. Thank you very much. Thank you din po. Ilalaban po namin. Hindi po kami nag-iiwan. Tulong serbisyo may tatak. Ang bitag po hindi nangiiwan. Lumalaban, ilalaban. Ako po si Ben, yung nakasalamin, kahit na sa gabi. I wear my sunglasses at night. Ben, pilido ko Tulfo. #ipabitag mo.